Magandang hapon, Pilipinas, live mula sa Pag-asa DOST. Mga kababayan, bago po magtanghali ngayon ay naglandfall na nga itong si Bagyong Mario dyan po sa Cagayan area or sa northern tip ng Cagayan area. At kanina nga pong alas 10 ng umaga ay napanatili pa nito yung kanyang lakas at yan po ay namataan sa layong 64 kilometers north-northeast ng Tuguegarao City. Taglay po nito yung lakas ng hangin na nasa 85 kilometers per hour habang ang gustiness naman po yung pagbugso ng hangin, yan po ay nasa 100 kilometers per hour. Patuloy po ang kilos nito west-northwest sa bilis po yan na 22 kilometers per hour. Ngayon po ay nakataas ang signal number 2 sa Cagayan kasama rin po ang Calayan. Ganun din ang Babuyan at Batanes Group of Islands. Samantala sa Isabela nakataas din po dito ang signal number 2 at ganun din po sa Kalinga, Apayao, Mountain Province, Abra at Ilocos Norte. Samantala signal number 1 naman po ang nakataas para po sa Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao, Benguet, kasama rin po ang Ilocos Sur at La Union. Asahan po natin ang lakas ng hangin dyan na nasa 30 to 60 kilometers per hour sa susunod po yan na 36 hours. Bukas po itong si Bagyong Mario inaasahan na nasa 190 kilometers northwest ng Itbayat, Batanes. At by Sunday morning, yan po ay nasa labas na ng ating area of responsibility. Ayon po kay Pag-asa Weather Forecaster Hiner Kitlong, paglagpas po nito nga si Bagyong Mario sa area po ng Batanes papuntang Taiwan. Bahagyang bibilis po ang kilos nito nga si Bagyong Mario. Kaya naman inaasahan na by Sunday morning yan po ay nasa labas na ng ating area of responsibility. At dagdag pa po ni Mr. Kitlong, posible na namang mag-landfall muli. Ito nga si Bagyong Mario, dyan po yan sa may Calayan area. So sa mga kababayan po natin, patuloy tayong mag-monitor sa kondisyon ng panahon. Siyempre po kasama pa rin ang Pag-asa at dito kami sa Panahon TV. Sa aming pagbabalik, alamin po natin na magiging tayapan ng panahon sa mga susunod na oras. Ang buong detalye pagkatapos ng isang paalala. Worried kung nasaan ang package mo? Sa Air 21, worry-free! May real-time SMS updates kaya alam mong status ng padala mo every step of the way. Why worry? Pwede namang worry-free. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. Dahil po sa patuloy na pagbuhos ng ulan ay naglabas po ng Red Rainfall Warning Advisory ang Pag-asa at yan po ay kanina nga 12 o'clock ng tanghali. So asahan po natin ang maulan na panahon dito sa Bulacan, ganun din po dito sa Metro Manila, Laguna, Rizal, Cavite at Batangas. Ibig sabihin po kapag nakataas ang Red Rainfall Warning ay magkakaroon po o posible ang pagkakaroon ng mga seryosong pagbaha. Kaya naman importante po na sa mga residente sa mga nabanggit na lugar makipag-coordinate po tayo sa mga local government units natin para maiwasan po yung peligrong dulot nga ng mga pagbaha. Kasunod po niyan ay naglabas din ng orange rainfall warning ang Pag-asa at apektado po nito ang Quezon Province, ganun din po ang Pampanga, Zambales at Bataan. Ganun din po ang ilang areas pa ng Occidental Mindoro, Aklan, Antique, kasama rin po ang Northern Palawan. Kapag naman nakataas po ang orange rainfall warning, posible rin po ang pagkakaroon ng mga pagbaha. Kaya naman sa mga community, sa mga nabanggit na lugar, importante po ang pagkakaroon ng maagang preparasyon. At kasunod po niyan ay naglabas din ng yellow rainfall warning ang Pag-asa at apektado po nito ang Tarlac at Nueva Ecija. Ganun din po ang areas pa ng Iloilo at Capiz. Asahan po natin na kapag nakataas ang yellow rainfall warning ay mataas din po ang posibilidad ng pagkakaroon ng mga pagbaha lalo na sa mga low-lying areas. Kaya sa mga kababayan po natin dyan, maging aware tayo at patuloy po tayong mag-monitor sa lagay ng panahon. Samantala, para naman po sa magiging pagtaya ng ating panahon sa mga susunod na oras, dito po sa Metro Manila, asahan po natin ang moderate to heavy rains. At linawin lamang po natin, yan po ay combined effect ng southwest monsoon at nitong si Bagyong Mario. So basically po kasi hinahatak ni Bagyong Mario ang southwest monsoon o yung hanging habagat. Dito po yan sa may western section ng bansa natin. At yan po ang nagdudulot ng mga pag-ulan dito po sa atin sa Metro Manila. Samantala, para po sa Visayas, asahan naman po natin ang mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan sa mga susunod na oras. Ganun din po yung mga kalat-kalat na pag-ulan at dulot pa rin po yan ng hanging habagat. Samantala, fair weather po tayo dito sa Mindanao. Asahan po natin ang fair weather conditions liban na lamang sa mga isolated cases of rain showers and thunderstorms na mas madalas po yung mangyari pagsapit ng hapon o gabi.
At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa DOST. Manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong weather body Jessie Basco na nagsasabing walang dadaig sa taong may alam at laging handa. Magandang hapon.